Alright, good morning. Maaga ang lakad natin ngayon. Sasama ko lang kayo sa lakad natin. So, habang ginagawa natin to, tutuloy natin yung usapan natin dun sa last vlog natin. Actually walang maayos na ending yung last vlog, yung first episode, kasi I was planning to shoot another parang second part yung ending. Problema, ginabi ako sa hospital kaya hindi tayo nakapag-record na. Medyo pangit kasi mag-record pag gabi, wala ka masyadong kita and magiging super grainy yung video. So ayun, kaya ngayon natin tuloy yung usapan. Before that, ano ba lakad natin today? So hahanap lang tayo ng bracket for yung mga hanging cabinets namin sa kitchen, kasi sa sobrang bigat ng mga gamit, mga delata, containers, kung ano-ano dun sa cabinet, parang di kinaya nung suporta. So kailangan kong humanap ng mas matibay na bracket. So daddy duties muna tayo today bago magtrabaho mamaya. And actually guys, mahirap mag-vlog na nagda-drive. Tingnan mo, nakalimutan ko na naman tong strap na to. Error na naman tayo. Teka lang, ilagay ko lang. So expect every vlog na lagi ko nakakalimutan to. Yeah. Okay. Continue. Wala ba ako nakalimutan? Nagmamadali ako, feeling ko may nakalimutan ako. Nangyari na ba sa yun, guys? Feeling mo may nakalimutan ka? Ayun, so ililakad natin and then may kukunin lang tayo mga special na tornilyo dun sa kabilang bahay. So yung mga tornilyo kasi na to, tawag yata dito Topcon, sabi ni father-in-law natin. So hindi kailangan ng Torx pag ilalagay mo sa pader. So kaya sobrang tibay nila. Ang problema dito, walang Topcon dito sa Pilipinas. Ata, hindi ako sure. Pero yun yung sinabi sa akin eh. So kung meron man siguro, madalang yung nag-o-offer ng mga ganong klaseng screw. Huwag lang sana umulan, medyo masama yung panahon. Okay, so nung nag-i-start tayo, again, parang beginner big bike episode to, episode 2. So ang ginagawa ko kasi before bumili ng big bike is siguro mga 2 weeks before ako bibili, nanonood ako sa YouTube kung ano ba yung mga fundamentals or yung mga basic na bagay na kailangan mo sundan when riding a big bike. So marunong naman tayo mag-drive ng D-clutch kasi tricycle yung drive ko nung bata ako eh. Pero same diba? Same principle, may clutch ka, may brake ka, may gas, ganoon. So I pretty much know how to ride a manual or the clutch na motor. Pero hindi ko alam
to go deeper into it, may mga yung may auto blipper, may quick shifter, may ano pa kasi yung dry clutch ba yun? I forgot. Ano kasi yung pang upshift nito? Nakalimutan ko yung term. Putek. Basta yun. May ano to eh. Hindi siya quick shifter. Nakalimutan ko yung tawag. Basta yun. Alam nyo na. Ilalagay ko na lang sa vlog. Pag natandaan ko mamaya sa editing. So yun yung mga hindi ko pa alam that time. Tapos may friction zone na yan. Yun, alam ko na dati pero much more in-depth na yung natutunan ko nung nanood ako ng mga YouTube tutorials. So, ang pinaka-importante kasi when riding, it can be any big bike actually or mga declutch na motor, is yung friction zone. So, sa mga hindi nakakaalam, yung friction zone is parang dito sa ano yun sa clutch. Lang. So kung makikita niyo yung kamay ko, yung friction zone iba-iba kasi iba-iba yung bike eh. Iba-iba yung friction zone, iba-iba yung timpla, iba-iba yung bigat niya. Yun yung pinakaunang kailangan mong ma-master din. Kasi pag nagkamali ka sa friction zone, mamamatay yung bike. So pag sumobrang bilis ng bitaw mo, ayun, mamamatay yung bike. Pag sumobrang bagal, baka sobrang bagal mo naman ng balis. So may tamang timplahan talaga siya. And so far nakakabisado na natin ang friction zone nito eh. Unfortunately, itong bike na to, binigay lahat sa'yo pero lang yung technology. Hindi siya masyadong maraming technology. Siguro pinaka-tech niya lang is yung safety features, yung ABS, that's it. Wala siyang traction control, wala siyang quick shifter, wala siyang auto blip. So talagang purong-puro siya. So for me, okay, setting aside yung 1000cc siya, maganda siyang pagpraktisan na motor. For me lang, I wouldn't recommend it sa mga beginner. Kasi, again, hindi nag-shift. Tingnan nyo. So may times na hindi siya nag-shift. Hindi ko alam kung error ko yun. Feeling ko sa akin yun. Kulang sa upshift. Para kalahati lang eh. Siguro dahil din iba yung sapatos na gamit ko. Yung usually ginagamit ko sapatos medyo makapal. Ito medyo manipis. So nanibago ako sa timplahan ng pang-upshift niya. Isa pang isa pang very interesting sa mga big bike or sa mga motor in general is yung counter steering. So pag iniisip ko lang, hindi na naman siya nag-shift dahil nga sa sapatos ko. Kasi di ba sa normal na pag mamaniobra ng motor is pag gusto mo punta sa right, you have to turn itong handlebar sa right para pumunta ka sa right. And that applies pag mabagal lang. Pero pag mabilis na, pag may speed ka na, hindi siya mag-a-apply kasi titilapon ka talaga. So ano ba yung counter steering? So basically sa counter steering, you have to push right kung gusto mong pumunta sa right. Okay? So parang salungat siya. Kasi pag gusto mo pumunta sa right,
dapat pupush mo is left pag mabagal ka. Pero pag mabilis, if you wanna go right, push right. If you wanna go left, push left. So ganun yung principle niya. Pero you have to do it na very carefully, kasi pag binigla mo, Diyos ko po, patay ka. Kasi the bike will turn kung saan mo gusto pumunta pag nagli-lean siya. So if you push right, yung bike is magli-lean pa right. That's why it goes to the right. And then vice versa pag gusto mo sa left, syempre. So very hot topic tong counter steering na to, but correct me if I'm wrong, pero ganun ang pagkakaintindi ko sa kanya. I hope na-explain ko siya na maayos. Tapos isa pa na parang naging favorite ko actually, pero hanggat kayo nagkakamali pa rin ako, is yung rev matching. So yung rev matching naman is a way to downshift na hindi siya gumaganon. Yun, parang hindi siya gumaganon. So parang much smoother way of downshifting, and a lot of things are happening at once dito. So try natin siya. Yun, di ba? So paano ba yun? Kaka lang, nasa traffic light tayo eh. Lalo na pag ine-explain mo yung mga ganito kahirap. So kailangan talaga nakafocus ka sa ine-explain mo, and parang kahit pa paano away ka sa road. Okay. Anyways, so yung rev matching is, kunwari nasa 4th gear ka, gusto mong mapunta sa 3rd gear ng smoothly, yung walang udyok na ganon. Ang kailangan mong gawin is, of course, yung sa paa mo is the downshift mo. Kailangan mo din gamitin yung clutch, and kailangan mong gamitin yung gas. So paano ba to? Explain ko siya. So parang tatlo ang mangyayari and simultaneously. So kailangan mong bitawan yung gas mo, kailangan ka mag downshift sa paa, and kailangan mong i-clutch. So sabay-sabay lahat yan. Ako, pahirapan si kuya. Okay, tutuloy natin ha. Wala akong barya eh. Pag naririnig mo yung gumaganon-ganon siya, yun, nagre-rev matching ka ron. And why do you have to rev match? Kasi kailangan mong i-match, kaya nga yung term, di ba, rev matching. Kailangan mong i-match yung RPM nung last gear, kung saan ka yung last gear mo, doon sa pupuntahan mong gear na pababa. Okay? So kung nasa, example lang to, hindi ko alam kung ano yung exact RPM niya. Kunwari nasa 3rd gear ka, nasa 7,000 RPM ka, siyempre mabagal pa yan. So pag magsa-second gear ka, example lang, hindi ko alam yung RPM kung ano siya exactly. So I must be wrong, pero yung main idea is ganito. So if galing ka sa 3rd gear, nasa, sabihin na natin 5,000 ka RPM. Kung bababa ka ng isang gear, kailangan mong i-match yun, yung RPM mo, by blipping the throttle. Okay? So pag kasing hindi mo binip yung throttle, mababa agad yung gear. So that causes yung parang jerk. Now if you match it, di naman exact na kailangan mo i-match. Pareto. Ayun, di ba? Nasa 5,000 RPM tayo sa 3rd gear kanina. And then nung nag-second gear ako, kasi pa slow down tayo, binlip ko yung throttle para it's close to 5,000 RPM. Para hindi siya magkaroon ng jerky move. So again, ang mangyayari doon is sabay-sabay blip the throttle para ma-match yung rev, yung RPM niya, downshift, and then quickly squeeze the air clutch.
So ganun lang siya. Pero it does take time para ma-master mo siya or at least makabisado. Kasi dati nung una, ang gagawin ko lang is I'm gonna squeeze the clutch or pull the clutch, downshift, tapos mabagal ko pang bibitawan tong clutch. Yun yung alam ko dati. Akala ko tama siya, which is wala naman, there's nothing wrong with it, pero there's a better way of doing it, diba? Ano ba yung iba pa? Yung upshifting is very simple lang naman. So dito sa bike na to, when you upshift, hindi mo na kailangan mag clutch. So may better way din pala dito. So I forgot the term, actually nakalimutan ko. Masyado pang maaga kasi hindi ko makalimutan natin. So when you're upshifting, kailangan mo bitawan yung gas ng mabilis, and then gagas mo lang siya ulit ng tamang tama lang. And right before na bitawan mo yung gas mo, kailangan yung paa mo is may konting pressure na sa dito sa pang shift. So nakaganon lang siya, parang naka-rest siya pataas. Tama ba, pataas? Oh, parang nakapatong yung parang pedal niya sa taas ng paa mo, dito sa taas. And then pag binitawan mo na yung gas mo, kusang, hindi naman siya kusa, pero parang kusang tataas siya yung paa mo. And then that allows the bike to mag-upshift. And magiging smoother siya pag ganun. So again, bibitawan mo yung pesto mo muna yung paa mo, and then bibitawan mo yung gas ng very quick lang, and then it allows the bike to upshift, and then of course you can continue na dun sa paggas ng motor. Okay? So I hope may natutunan kayo sa mga pinagsasabi ko. Feeling ko naman may tama dyan. Pero again, if you think I'm wrong, just comment down below. Let me know. Di tayo perfecto. Matching yun. Isa pa. So yun, much smoother yung pag-transition mo sa mga gears pababa pag nagre-rev match ka. Maingay ba ate? Patigin siya. Dito guys, hindi ako sure kung dapat ako dumaan dito or sa pangsasakyan, pero alam ko kasi yung iba dumadaan sa pangsasakyan. Kaso nahihiya ako. Parang porke big bike, pakakadaan ka na doon. Kahit nga doon sa pag-park sa mall, sa mga sasakyan na parkingan, nahihiya pa rin ako mag-park. Though yung guard kasi mismo nagsabi na pwede, 1000cc naman daw siya, or big bike naman. Ako lang, kasi dati nung wala pa tayong bike, nakikita lang natin mga yan,